Pinas Outsider! Welcome back to our channel! And for today's video, makikimarites na naman tayo sa mga issue at latest news ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe to our YouTube channel. Let's go! Po tayo magtrabaho muli, abay, Spokes Hour muna tayo ngayong linggo ng gabi. Alam nyo ba, nung Sabado ng hapon, abay tumawag sa akin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hari, nanonood ka ba kay Maharlika? Abay, nagulat ako. Yung pala, ang ating dating Presidente, nanonood talaga ng YouTube kay Maharlika at sa akin. So sabi ko, Mayor naman, siyempre nakatutok ako. Abay, shocking. Ang lumabas doon kay Maharlika ay isang interview dito kay Cathy Binag. Sino ba si Cathy Binag? Kilala ko po yan. Kasi nung ako po ay kongresista, yun nga po, karelasyon niya si Tony Boy Florendo na kasama ko rin sa Kongreso. Dati-rati po, itong si Tony Boy Florendo at saka itong si Speaker Pantaleon Alvarez magkakampi. In fact, akong tumayong abogado ni Speaker Alvarez sa kanyang eleksyon, no? Nung siya ay tumakbo para kongresista, para naging speaker nga, no? At naalala ko na naantala yung pagpapaproclaim sa kanya kasi natalo na siya. Natalo siya ng parang 3 beses. Nanalo siya nung minsan, parang kung di ako nagkakamali, 14th Congress, tapos or 13th Congress, tapos 14, 15, 16 natalo siya. Tapos 17th Congress, nanalo siya uli, no? So, nung mga panahon na yon, magkakampi pa sila. Del Rosario, nakamag-anak Napanood niyo rin ba yun? Ako napanood ko yun. ng Lagdameo, tapos si Pantaleon Alvarez at saka si Tony Boy Florendo. So pumunta ako doon, no, sa Tagum City at doon nga ginagawa yung canvassing, no. So ako yung nag-enter ng appearance para kay Speaker Alvarez at talagang pinilit ko na kinakailangan dahil napakalaki na ng margin, kinakailangan ng magdeklara kasi miski matalo pa si Speaker Alvarez mga panahon na yon ay hindi na mababagong resulta. So nandun din sa canvassing si Tony Boy Florendo, nakakampi rin namin kasi noong 2016 kasama ko na sila sa kampanya at nandun din yung Governor Del Rosario na pinsan buo naman ng mga Florendo. Kaya kilala ko si Cathy Binag. Si Cathy Binag ay girlfriend na ni Tony Boy Florendo. Kaya nga nung nakita ko siya doon sa programa ni Maharlika, na-shock ako. Narinig ko na nagkahiwalay na sila ni Tony Boy Florendo. Pero hindi ko naman narinig na wow, naging born again Christian na pala si Cathy Binag at ngayon sinisiwalat ang mga katotohanan. Ganong kaimportante ang sinabi ni Cathy Binag. Sa kauna-unahang pagkakataon, mga kababayan, meron na tayong testigo na nakakita na nagpupulburon ang ating Presidente PBBM not once, not twice, but 5 times. Of course, hindi man beses na yan in the course of 10 years of relationship ni Cathy Binag kay Tony Boy Florendo. Bakit ba kapanipaniwala si Cathy? Kasi si Tony Boy Florendo talagang matalik na kaibigan ni PBBM. Kaya nga po, ang tawag ni Cathy Binag dyan, Voltes 5. 5 po silang mga malalapit na magkakaibigan. PBBM, Tony Boy Florendo, si Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. Wag na natin sabihin kung sino pa yung dalawa. Pero binanggit na rin niya ni Cathy Binag. Pero wag na natin sila banggitin kasi ang malinaw naman, yung talagang taga Davao, ang talagang napakalapit na kaibigan ni PBBM. Now, ang sabi ni Cathy, 5 beses niya nakita na gumagamit ang pulburon ang PBBM. Pero nung unang-unang beses na siya ay nagpunta sa bahay ni PBBM sa Forbes Park, Nara Street, ay nakita niya ang First Lady. At si Liza Araneta Marcos pa raw ang nag-offer sa kanya, gusto mo? At nung humindi siya, abay nataranta ang First Lady. Anong ginagawa mo rito kung ayaw mo naman pala magganito? Dahil ang sagot nga daw, I don't do that. So parang nataranta si First Lady, nagalit na, ba't ka naririto? Siyempre, matataranta ka naman. Kasi bakit meron dong isang estranghero na naoperan na ng pulburon tapos hindi naman pala kumukuha ng pulburon. So magkakaroon ng witness sa kanilang mga pulburonic activities. No? Shocking po. Kasi bagamat marami na tayong naririnig na si PBBM ay gumagamit nga ng droga, ito, first time talaga na may nagsabi, abay, si First Lady pang nag-offer. Now, hindi natin alam kung when exactly nangyari ito. Pero 10 years sila nag-un.
ni Tony Boy Florendo. Noong 2016 na naging congressman ako, mag-un na sila. Hindi ko alam kung kailan sila nag-break up. Pero kung 10 years from 2016, that's 2026. So obviously, before 2016 pa sila nag-un. I think it's around 2024 na kasi off na sila. Pero parang mga 1 year ago na sila. So parang 2013 sila nag-un. At mukhang 2023 sila nag-break. Okay? After 10 years. So, bakit pa importante ito? Testimonya ni Kathy, bukod sa kauna-unahang testimonya na nakakita na nagpupulburon. Kasi po, nabuo ang kwento. Unang-una, sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na meron siyang kandidato na sa pagka-presidente nung kampanyahan na gumagamit ng droga. Hindi niya pinangalanan. Pero binigyan ng indikasyon na kasama yan ng mga mayayaman sa Davao. Sino ba mga pinakamayaman sa Davao? Kundi mga Florendo. Kasi talaga yung Tadeco na talagang yung taniman ng saging, talagang halos buong probinsya ng Davao del Norte. Yan po yung taniman nila. At number 1 talaga silang nag-export sa Japan at sa China. So, yun yung unang indication natin. Pangalawa, noong Enero ng taon nito, sinabi na ni Presidente kung sino yun. Yan ay si PBBM. Nung siya ay mayor pa sa Davao, pinakitaan siya ng ebidensya na gumagamit ng droga. Ibig sabihin, sa Davao sila nagdodroga. At siyempre, sa nakatira ang Special Assistant to the President at si Tony Boy Lagdameo, sila po ay lihitimong mga Davaoenyo. Pero wala namang nakita si Presidente. So ang alam lang niya, Presidenta, yung mga ebidensya na pinakita sa kanya ng PIDEA. Tinanong ko, kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung bahong PIDEA leaks, ito ba yung mga ebidensya na pinakita sa inyo ng PIDEA? Sabi niya, hindi. Marami pa, pero iba yan dun sa PIDEA leaks. So malinaw na yung mga ebidensya na nakita niya na gumagamit ng droga ang Presidente sa Davao nangyari kasama ang mga taga-Davao. At siyempre, taga-Davao, ang Lagdameo at ang Tony Boy Florendo. Mag-ano po yan? Magtsuhin. Okay? Magtsuhin po yan. Yung nanay ni Sap at saka at saka kung hindi ako nagkakamali, ang tatay ni Tony Boy ay magkapatid. Okay? Parang ganun, no? Basta malapit po yan. First degree. Or nagkamali ako. Baka sarili yung tatay mismo ni Florendo at saka ang nanay ni Sap ay magkapatid. Parang ganun po. Kasi uncle direct uncle. Ang pangatlong narinig natin kay Agent Morales. Tandaan ninyo ha. Sometime in 2012, nakatanggap ng impormasyon si Agent Morales sa isang confidential informant na nagdodroga sa PBBM sa isang condominium sa Makati na kasama si Marcel Soriano. Di ba kung ang computation natin is 10 years at wala na sila ngayong 2024, pwedeng nagsimula sila na mag-own ng 2012 din. At wala na sila nung 10 years is 2022. So hindi ko talaga alam kung kailan sila nag-break. So posible talaga, nung unang beses na nakita ni Kathy Binag ang Presidente, mga 2022 rin yan. Nakasabay din noong confidential informant ni Agent Morales. Pero paulit-ulit kong sinasabi, hindi sapat yung testimonya ni Agent Morales kasi hindi niya mismo nakita yung ebidensya. Hindi niya mismo nakita si PBBM na humunghit-hit ng cocaine. Pero ngayon po, matapos magsalita ni Kathy Binag, meron na po tayong eyewitness sa kanyang dalawang mata. Nakita, sumisinghot ng cocaine si PBBM, inoperan siya ng cocaine ni Lam. At in the course of 10 years na magrelasyon sila ni Tony Boy Tony Boy Florendo, nakita niya at least 5 beses na humit-hit ng pulburon ang ating presidente. Siyempre, lumabas din yung video ni Maharlika. Ang problema, dinidispute nila na fake daw yan, AI. Ako naman po, naalala nyo sa New York, ginamitan ko ng computer app. Ang tawag ay Deepware. Linagay ko yung video, linagay ko doon sa computer app. Ang sabi, no deepfake detected. Pero ang alam ko po, si Maharlika talagang kumuha din ng expert para pag-aralan
at malalaman natin kung ano talaga ang conclusion ng expert. Bagamat, ang NBI natin, ang DICT, tinatanggi na genuine or authentic daw yon. O incidentally po ha, sa aking Facebook, pinost ko kasi yung video ni Maharlika. Una, finalag. Ang sabi niya, this lacks context and may be misleading and therefore it is going to be flagged. Gusto ko sana mag-apila kasi naidaan ko yan sa deepware bago ko i-post sa Facebook. Kaabogado kong tao, ba't ako mag-post ng hindi verified? So bago ako nag-post, dinaan ko na yan sa deepware. So bago pa ako makaapila, nawala ang flag. Pero sumagot ako sa Facebook na your fact-checker, Rappler, is partisan in the Philippines. Hindi sila objective. Kasi ngayon nga, nagsanib puwersa na ang Dilawan at ang Rappler naman ay Dilawan at ang mga Marcos. Kaya nga po, Duterte na lang ang tunay na oposisyon. So bago pa ako mag-formal appeal doon sa flag, sinabi ko na yon. Alam niyo ba ho, nawala ang flag ng Facebook? Ibig sabihin, baka tinignan nila yung deepware at baka sila mismo ipinasok sa deepware at nakita no deepfake detected. Now, meron din pong isa na Chris Lam na Amerikano, no? Na-meet ko po siya matapos ipakita yung video na yan sa Amerika. Abay, nang pinost niya yan, umabot po yan ng 15 million. Tapos biglang nawala. Pero, naibalik. So, ibig sabihin, meron talagang concerted effort na rineklamo yung pag-post mismo ng pulveronic video, tinanggal dahil siguro violation of community standards, nag-apila, binalik. Ibig sabihin, pati ang Facebook nagkaroon ng mga pamamaraan para pag-aralan kung deepfake nga yung pulveronic video. So anong meron na tayo ngayon? At saka meron pang isa ha, yung Nikki Coseteng, dating senador, na mayaman din. Yan po yung hasyendera, Coseteng. Abo, sinasabi niya, dahil kaidaran ko yan at dahil pareho kami ng iniikutang mga circle, na social circle, talagang common knowledge na yan si BBBM gumagamit ng cocaine. So anong meron tayo? Yung ebidensya ng PIDEA na ibinigay kay Presidente Duterte na nagko-cocaine si PBBM pag kasama niya yung mga kaibigan niya sa Davao, kasama si Lagdameo, kasama si Florendo, diyan mismo sa Davao. Ang sabi nga ni Presidente, hinayaan lang niya. Kasi out of respect. Kasi Marcos, no? So hinayaan lang niya. Basta doon lang sila sa mga pamamahay. Si Agent Morales, na merong siyang confidential agent na nakakita na humihit-hit ng cocaine si PBBM dito sa Makati. Si Nikki Coseteng, nakakilala niya yan, pareho silang alta, at doon sa sosyedad na kanilang iniikutan, common knowledge na user ang PBBM. Okay? Tapos, pulveronic video na nagpapakita na isang mama na kamukhang-kamukha ni Marcos na nag-cocaine. Hindi natin sinasabi siya yon, pero pati ang Facebook, una, finalag ang aking post, tinanggal ang flag. Matapos kong sabihin na ginamitan ko siya ng computer app para malaman kung siya ay deepfake. At matapos na matanggal yung 15 million, ibinalik after appeal. So ibig sabihin, hindi totoo na fake siya. Kasi kung totoong fake siya, hindi na yan papayagan ng Facebook. So bakit importante ang naging kwento ni Cathy Binag? Kasi ngayon, meron ng ebidensya, eyewitness, na nakakita mismo ng gumamit ng cocaine ang ating presidente not once, not twice, but at least 5 times in the course of 10 years of the relationship na meron siya kay Tony Boy Florendo. Shocking po. Hindi naman natin linilipi si PBBM for drug use. So hindi natin kinakailangan ng proof beyond reasonable doubt. But is there proof beyond reasonable doubt? Well, kung talagang panunumpaan ni Cathy Binag yan, tingin ko proof beyond reasonable doubt yan. Pero sabihin na natin hindi siya proof beyond reasonable doubt, ano ngayon? Hindi naman natin gusto ipakulong siya. Ang gusto lang natin is tanungin, nasa tamang pag-iisip ka ba para ikaw ay mamuno bilang isang presidente? Nasa tama ka bang kalusugan para mamuno bilang isang presidente ngayon na meron na nagsabi na eyewitness na ikaw ay talagang cocaine user?
At dati nga po, diniscuss natin ang mga epekto ng paggamit ng cocaine. Yung mga hindi nakakaapekto sa kalusugan, merong pagiging praning. Okay? Merong anxiety, merong confusion. Tapos yun nga, yung high niya na panandalian lang, kaya yung mga susunod na paggamit, kinakailangan mas marami. Tignan yung nangyari dito sa Pilipinas, no? Yung kaysa isang istasyon na pinagkatiwalaan niya na kung saan siya sumapi sa debate at saka kaisa-isa nga sumuporta sa kanya, para siyang napraning dahil maraming mga tanong tungkol doon sa paggagastos ng kanyang pinsan as House Speaker. Hindi ba yan ay kapraningan? At ang nangyari kinulong pa yung mga nagtatanong at pinakancel pang prangkisa. Sa akin, yan ay parang ebidensya ng epekto ng cocaine. Pero alam niyo po, sa Pulso ng Bayan, yung programa ko sa SMNI, magkakausap tayo na isang doktor para malaman nga natin kung yung pagpapasara sa kaisa-isang istasyon na pinagkatiwalaan mo ay isang form nga ng kapraningan na isang epekto ng cocaine. Tsaka siyempre yung pinakadelikadong issue, yung bang pagbalentong mo na kinukonsidera na ang China ang number one na kaalyado natin, ngayon ay kaaway. Yan ba'y kapraningan din? Yan ba isang form of anxiety na naging dulot din ng cocaine? Sa tingin ko po. Kasi parang, wow, nandiyan ang mga China, nandiyan na, lulusubin na tayo, takbo na tayo sa mga Amerika. Hindi ba kapraningan yun? Samantalang ang dami namang presidente na ganyan din ang ginagawa ng China, hindi naman tumakbo sa Amerika, maliban yung nasirang presidente ng Noynoy Aquino. So tuloy, iniisip ko pa kasi Noynoy Aquino, ano kaya meron ba? Ang alam ko, naninigrilyo lang yun. Siguro naman hindi. Hindi naman kapraningan because of coke use. Ngayon, ang tanong, Mr. President, di ka na talaga po pwedeng manahimik. Ang tanong ng marami ngayon, bangag ka ba? At matapos nga ang naging kwento ni Cathy Binag na napakalapit doon sa isa sa pinakamalapit mong kaibigan na kasama mo sa Voltes 5, mukhang hindi na tanong po yan kung ibangag. Ang tanong, kaya mo pa bang maging presidente na ngayon mukhang totoo na ikaw ay bangag? Kaya mo pa bang mamuno? Dahil kung hindi, nandiyan naman po si Vice President, magpahinga na kayo at alagaan nyo na lang ang inyong sarili. Magparehab para naman mahaba pang buhay nyo, ma-enjoy nyo mga apo ninyo, pero sa tingin ko po, panahon na. Itaguyod naman natin ang pangnasyonal na interes. Kung talagang kayo po ay adik, magpahinga na lang po kayo, pagdadasal po namin kayo, magparehab kayo, pero ibigay nyo na po sa mas meron pong kompetensya at merong tamang pag-iisip para mamuno ng bansang Pilipinas. Alam ko po, mahal nyo rin ng Pilipinas. At alam ko rin na kung talagang alam nyo naman ang pagkatao ninyo, the best option is time out na po. Pahinga na po. You have redeemed your family name. Naging presidente muli ang mga Marcos. Pahinga na po. Yan lang po naman ay friendly advice galing sa atin. Tignan po natin ang mga komento ng ating mga viewers. Okay. Si Master Jericho, attorney, connected ba ang Florendo mo yan sa asawa ni Don Zulueta? Well, si Anton Lagdamea po, married to Don Zulueta. Okay? At si Anton naman po, ang nanay niya Florendo. So Anton Florendo Lagdameo. J. Lord Melencio Pedilo, hair follicle drug test in public lang dapat ang gawin ng Pangulo para naman masagot ang lahat ng mga isyong pinumpukol sa kanya. Pero bakit parang umiiwas? Sa akin nga, hindi na kinakailang hair follicle kasi meron ng high witness account. At ang tingnan nyo naman, no? Mukha namang spontaneous talaga si Cathy Binag at bilang isang born-again Christian, alam naman po niya na hindi dapat nagsisinungaling. Si Evangeline Legaspi, trending na ang Do You Want? Tralala! Jackie's Channel, masaya ako na unti-unti na lumalabas ang katotohanan ng totoong bangag sila PBBM. Okay? Momsy Jen, pasok Abalos now mo ipatanggal ang BBM. Ayan, pasok Abalos now mo ipatanggal ang BBM. Okay. Alam niyo po, sabi ni Cathy Binag dun sa kanyang flash disk, marami pa raw mga pulburonic. May isa na ako at dalawa na akong nasabi kung sino po yung mga dagdag, pero hayaan natin siya magsabi. Masyasyak po kayo.
Si Rene Mercurio, mahirapan si Abalos at DND-SEC, pasinungalingan ang mga pahayag ni Cathy Binag. Marcos resign now. Okay? Thank you. Evangeline Ligaspi, ano pa kaya ang hihintayin ng taong bayan ng mga tulog, bulag at pipi na rin sa katotohanan? Hindi naman na tayo sigurado na pipit-bilig sila, bingi sila sa katotohanan. Kinailangan lang ng eyewitness. Nag-antay lang ng eyewitness kasi nga, sabi nila dun sa video, fake yan. Pero antayin niyo po, meron po talagang verification at authentication si Maharlika. Si Robert Valiagas Vlog YouTube channel, 2012, ayon kay Cathy, napunta siya sa bahay ni Bibi. Yun, tama. So, bago sila, so 2012, mukhang naghiwalay sila 2022. Yun yung 10 years period. Tama, tama. So 2012 yung inoperan siya nila. Okay? Bruen Blailo, good evening po, Attorney Harry. Mabuhay po ang revelasyon ni Gandang Cathy. Palagay ko po, totoo lahat ang pinagsasabi niya. Ako po, na-convince po ako dahil doon sa kanyang actuation, yung kanyang asta na siya po talaga ay nagsasabi ng katotohanan. Jolly Jean, kaya pala sabi ni Rojas, alam niya kung saan may drug sa Davao. Sinabi pala ni Rojas yun, ha? Okay. Alam niyo kasi yung mga alta na yan. Sa totoo lang, no? Kasi ang cocaine galing sa plant, natural. So sa kanila, parang part of life. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi abroad, lahat ng mga alta. Kaya lang, yung mga alta na nagko-cocaine, hindi naman nagnanais din maging presidente. So ibang klase naman pag ikaw presidente, kasi buhay ng 110 million Pilipinos ang nasa kamay mo. Si Longgak, hello Attorney Roque, good evening po, mag-ingat kayo lahat, lalo na si Tay Digong, VP Inday Sara Duterte, lahat maisog. Ay ako po'y pinasadyos ko na lahat. Poor Habibti, grabe, halos wali po reaction ng mainstream media, puro SOCMED ang nagbabalita. Ay nako, mabuti na lang meron pong SOCMED. Si G. Provido ay sa wakas, nakahabod din na sa live. I'm worried and praying for your safety, Attorney. Nakakainis ang mga nababasa ko sa social media about sa iyo. Siyempre po, sisiraan tayo kasi tayo na isa sa pinakamatindi na nagsasabi, nabudol ako. Nabudol din ba kayo? Si BSG. Hi, good evening, Attorney. Musta na si FPRD? Nakita na ba kayo? Laban lang tayo mga DDS, Attorney. Huwag natin iwan ang mga Duterte. Sila lang ang pag-asa ng bayan. Okay? Mercy Sotomango. This is out of your topic, pero please push to talk about Garcia. This is about the issue of international bank account of Garcia. Ardiles Marcoleta proved it. Ang concern po kasi ay yung dayaan sa eleksyon. O nga, kinakailangan talaga, hello, Chairman Garcia, kinakailangan natin ng more transparency, sagutin yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na napruebahan na niya na marami kang bank account. Alam niyo yung mga binabato sa akin ng mga senador at ilang mga kongresista, hindi po yan pagnanakaw, ha? At saka yan po'y paninira dahil didikit ang pangalan ko sa Pogo. Pero ang Pogo naman po, ginawang legal. Ang problema lang, bakit ako aamin na naging kliyente ko sila? Hindi naman totoo. So, miski hindi po illegal na maging abogado sa Pogo, hindi naman po totoo. Bakit ko aaminin, di ba? Coach Kane 23, Attorney, impeachable offense po ba yung paggamit ng droga? Sa tingin ko po. Kasi yan po ay betrayal of public trust dahil dapat siya nagpapatupad ng batas, hindi siya yung lumalabag. Okay? Si Mac Maisuke, you don't need to have a good memory if you are or someone is telling the truth. Very spontaneous si Miss Cathy. Ako rin. Yan din po ang aking husga sa kanya. Miss Spontaneity. June Cagon, tanong lang Attorney, bakit sa dami ng kontrobersiya sa administrasyon ngayon ay wala pa rin kumikilos kung ano ang dapat ikilos hanggang kailan maghihintay ang taong bayan? Kayo naman, nung namatay si Ninoy, ako po ay nasa first year college, 82. 82 nga ba yon? Pero nang siya ay natanggal, by 86. Hindi, kailan ba siya umalis ako ng Pilipinas 83. So pinatay siya 1983. Napatanggal si Marcos 1986. Hindi naman po yan nangyayari overnight. Okay? Pero sana nga po mapabilis. Julio J.V. Valiente, Attorney Roque, side comment po kay Cathy Binag. Nakaka-inlove po siya. Really charming lady po siya. Feel ko po na love at first sight ako sa kanya. Ikaw talaga.
Alas Copas, paano na tayo? May future ng Pilipinas. Gutom na tayo. Kailangan na mamuno sa atin sa tamang daan. Kaya nga po tingin ko, si BP Sara, kinakailangan na rin manindigan. Dati kasi naintindihan natin, gusto niya magsilbihan, manilbihan bilang DepEd Secretary. Ngayon siya nag-resign na at pati ang kanyang asawa dinadawit ngayon sa drug trading, di umano. No? E tingin ko siya ay maninindigan na without us telling her to do so. Okay? Dahil yan po inaantay natin ang isang leader. Bukod pa kay FPRRD na alam natin na 80 na at nais nang mamahinga. Mga kaibigan, habang may buhay, may pag-asa. Ang ating natutunang leksyon kay Cathy Binay, kapag tayo po ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, paninindigan po natin ang katotohanan. At bibigyan natin ng importansya ang kapakanan ng ating kapwa-tao dahil yan naman po yung obligasyon ng Kristiyano, mahalin natin ang isa't isa. Mabuhay ka, Cathy Binay. Mabuhay ka, Maharlika. Ikaw ang bagong bayani, Maharlika. Ikaw ang bagong ilustrado. Kahanay mo ang mga Jose Rizal at iba pa mga ilustrado na namulat ang mga mata ng mga Pilipinos laban sa Espanyol. Pero bago tayo